ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Surad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Lunes ng edisyon kita nero 26 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Parosa. Lulupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon matapos ang Dinagyang Festival. Iwat mga kabyanan kay ina closing kag awarding sa mga troops, mga police personnel, mga government agencies na nagbudig para nga mangin malinong kag matawhay ang selebrasyon sang Dinagyang Festival kag ginang ginpangunahan ni Police Brigadier General Jose P. Ligan. Kag may good news man si General Ligan para sa mga pulis. Mga kabyanan, may duwa kadlaw sila nga pahuway. Grabe. Duwa kadlaw nga pahuway, no? Deserve git kung kita maglantaw, deserve git sa aton nga mga personnel kay nga 3 kadlaw daan bantay nila. Halin Biyernes, Sabado, Domingo. Ang iban sa ila malayo pa ni ang pulian nila kundi sila na aside. For example, ang Negros Island region nagtabok pa diri sa aton para nga magbulig. Ang Iloilo Police Provincial Office may deployment man kag kada police offices may mga ginpadalaman diri sa aton sa bahin sang syudad sang Iloilo. Di damo ginang naghambal nga sana all. Pero para sa aton niya deserve nila inabangon kung na-observe sang aton mga tagpalamati baw kadamo gid sang pulis. Bisan diin ka man nga dalan, kundiin ka man dira nagalagaw-lagaw sa downtown area, sa Mega World, or sa area sang Lapas, mas pugid ang police visibility sang sa mga gin-deploy. Masobra 7,000 ini sila kung di kita magsala. Kung ikaw mamawi ka pa bala or mahimo ka pa sang gamo. Kag effective gid. Suno gani kay General Ligan, bunga man sang ginpanghandaan ang mga dapat obrahon, mga strategies. Hindi dira sa area sang Capitol kagabi gani may mobile jail dira ang ginpastar. Kaso yung magmaoy ka daw or maghimo ka sang gamo, takpon ka dayon. Okay man sang may nangisog. Bigyan sa nakita naton na damo ilang tao kagabi. Amo na ganin din naton may insindihan, no? May mga iban gidya balang nga nagambal nga tinggamay kuno ang dinagyang, sa do subong kuno do hindi na mo nakasabyang dinagyang. Pero kung basehan ang datos sang Police Regional Office 6 suno kay General Ligan sa duration ng selebrasyon naglabot sa 350,000 ang nagsinadya, nagpadulong
diri sa syudad sa Iloilo para nga mag-upod sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. You imagine, 350,000. Kagway sang dalaguan ng insidente nga nakatublag. Pero may ara kita video nga nakita nga may nagtinapulay. Masiling naton nga na-address man to dayon. Amo na bala no sa mga nagainom bala sang makahulubog nga ignon. Kita mismo nagainom ang kita hasta aga way man problema no. Ang aton lang bala nga panugyan sa inyo dapat kabalo ka mo kung saan ka mo nga batsak nyo bala nga do hubog gigit ko. Hindi dapat magabot sa punto nga wala ka mo sa kanimo. Dapat aragin ang paminsaron nyo. Ang awareness nyo bala sa nagakatabo. Hindi gid na dapat madula. Kaya kung maglabot sa punto nga mo na ang level sa kahulugbon mo, kadamo ka na sa pwede mahimo. Yara nga hindi mo hungod, may matulog ka na nga ang panulok mo do talong pa sa kutsilyo. Yara man nga ikaw ang tulukon tapos si taon mo na asa sa mga sinumbaganay o pila na ganito mga sinumbaganay. Ang mas dala kung magtiniruhay kaya sinumbaganay ano pa mapasipay na yun ara yan tiniruhay may posibilidad nga may masalabat ni iban. Huwag ito ginatolerate no, ang violence. Pero ang aton lang bala nga dapat disiplina ginatag sa tansa mo nagay. Kabalo ka bukod na sa mula. Adiin naman lang inyong limitasyon na labot bala sa pulo ka butilya. Mayara man niya nga duwa pala ka butilya, hubog na. Mayara man niya nga nagapahubog-hubog lang. O, di ba? Hindi ko na pag-suktunan. Pero amo na, no, kadamo gid sa tao na nagdagyang hapon kagabi, no? Hindi naman kagabi, hindi sa biyernes. Masiling naton nga wala na dula ang kasadya sa Dinagyang Festival. Galing may mga dapat lang na i-improve. Kaya sa nakita naton ang reklamo gid sa mga kauturan ta ang ining mga bakto bala nga judging areas. Kasi sining naton ang mga naanad bala sa mga judging areas para sa ilaya dito kanto subong yan kinanglan nila magkadto sa sports complex kung wala sang ticket hindi ka makakadto hindi ka makalantaw. Pero ang Iloilo Sports Complex kung maplanuhan pagin sa maayo nagapati kita na mas madamo pagin pwede ma-accommodate. Nami ang kalaparon bala ang mga competing tribes kung sila no kung dagyang sila or mag-perform sila lapad ang area hindi gilinutok. So sabay pa no nga mga istoryahan sa IFFI sa city government kung anong mga pwedeng nga himuon ng posibilidad ibalik na lang or base nga panamion na lang no, or enhance na lang dira ang mga venues planuhan sa maayo. Mga kabiran, balikan ta lang ang pila ka mga talorpang doon nga balita sa Dinagyang. Kaya ang isa man sa dalayawon no sa parts ng city government na after sang Dinagyang actually kada tuig man ini no after sang Dinagyang after sang sinadya tinlo na ang syudad sang Iloilo. Although masimutan mo pa ang kadlaw na si pero maulanan na karon nagulan na actually nagulan na so kasi mabuluboy na ng kapangsot sa mga dalanon ta no may iban ka dyan at hindi nakapugong kinahanglan na magpangihi pero gamay nga gamay nga hassle pero I believe gintinluan man ini no galing mas indigid kasarang sa siguro mga 30 minutos nga ulan pa siguro kinahanglan sini. Balikan no ang pila ka mga update sa Dinagyang makuha kita na isang report subong January 26 subong naman ang ginapanghandaan sa syudad sa Iloilo ang isa sa ginakabig pinakadako nga fiesta diri sa syudad sa Iloilo ang kapistahan ni Nuestra Señora
de la Candelaria. Kung ang update, no? Kay Marian Grace Erenieta, natuloy sa sining baligyaanay isang perdon nga kandila. Kamusta? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yan, mayong hapon. Paul, mayong hapon nag-upisa na subong nga Lunes, January 26 ang baligyaanay sang aton nga perdon kandol dira no sa Libreria Religious and Souvenir Shop sa Haro Cathedral. Kay inapol no nagpadulong kita didto kag nakita naton no nga ti miara na sa pila ka mga kauturan naton nga nagabakal sang siniman nga kandila. So ang isa Paul ka kandila sarang ini mabakal 40 pesos kada isa ka stick. Kung gusto mo ya Paul nga madamo-damo, isa ka potos nga may sulod nga 5 kandila, that is 200 pesos. Wala ini Paul sang discount. Iti 200 Senior pesos. wala? Wala. 200 pesos ini ang bili sang aton nga kadila. Makita Paul no sa aton Okay. nga photos no. May ara po tangkas-tangkas dito ka ina ang ginarton ang ginpreparahan no sang aton mga haro katidro gimakot na to ka ina po mga pila ini abi ang inyo nga gin or ang naka-standby nato dira nga kadila according sa ila madamo-damo hindi gani nila po maisip Okay. kung pila gid exactly no ka stick diri no okay. ba kandila ang ila na produce. So ang color po subong nga tuig pink sa mga nagiglikan may ara kita green, may blue and white kita. Iti lain-lain ini kada tuig and you know Paul no balaan mo gid ini ang ginasimbolize ang kada nga kada tuig bag-o no ang aton nga kolor sa kandila. So ang aton Paul nga libreria bukas ini Paul Monday to Saturday 9 a.m. sa aga hasta alas 12 sa udto. Pero pagka 12 to 1:30 may break lang anay no ang Okay. aton nga mga tagbaligya and baga panumbalik ini 1:30 p.m. to 5 p.m. Kung Domingo naman Paul no, sarang makabakalang ato dira nga mga kauturan, las 7 sa aga, tubtob las 7 sa gabi, wala naman ini sila yasang noon break. So according pagit sa ila Paul, sa adlaw mismo no sang aton nga kapistahan basi mag-extend pagit ini sila sa ilaman nung hour sa pagbaligya kay di manamo sa mga kauturan naton ang nagapila. Usually po no makita maduduma sa aton nga mga tagpalamati ginabakal ining kandila may ara pagit dito sa punta sa Milo comfort room nga area nga po sa diin malawig-lawig man ang pila pero dito kaina no may anak na to dako nga sign kung sa diin no ang libreria kung sa diin pwede makabakal sang aton nga perdon kando. So hiwaton naman po no ang blessing sang aton nga kandila kadungan sang solemn pontifical mass sa February 2 las 8 sa aga nga pangunahan naman sang aton nga Archbishop Medifil Biliones. Sa mga ano yan no, sa mga kauturan tabalang hindi ka padulong sa haro kay malayo. Yes. Hindi kita magsala, may mga ginabaligya man Yes. sa mga parokya. Yes, correct ina Paul. Actually ang aton nga Archdiocese of Haro nagpahayag no sa mga parokya naton nga tiluyag magbakal, pwede kin sila makapakig-angot sa aton nga libreria para ti mabalaan Paul no kung pila ang ilang nga order kiti mga may mga kauturan kita nga for example bihalin sa kapis, halin sa aklan no kon antike nga gusto man magbakal. So may ara kita no or may ara actually Paul iban pag gabakal sang bulk orders dire. So pero may patong ini. Pero kung dira kaya sa Haro Cathedral magbakal 40 pesos. Pero kung outside no like for example bulk ini ang ginbakal kag dira ka man nagbakal may patong ini like for example 45 pesos or 50 pesos. Yan dahil lang Ang butang tabi ako bi mabakal bisang bulk dira sa libreria may ginatagban sila bi nga ano na wholesaler price or price ba lang ati makabuhin abi at least mabalaan man sa ato mga kauturan bala sa mga gusto bala magkuha sang ano binulto-bulto nga kandila ati mabaan sila na lang dito mabaligya sa ilaban wa. Actually po amo na po kainagi pamakot nato no pero ang plastic abi ang ginabasihan per stick abi Okay, ang ginabasihan nila no. So ang isa ka stick 40 pesos kit. Okay so sila naglibahala sila yung mag Yes. patong pero ano ina pinasahi gid na nga kandila Yes. mo nang kadamo gid sa nagabakal sina. Kasi ang mga ginapangamuyo man nila para sa ilang nga daan kung makabakal sila sang amo nga kandila ang ilang mga ginagrant ang ilang mga Yes. ginapangayo nga mga kay Nuestra Señora de la Candelaria nagatuod amo na nga
Yes. Kada tuig damo gid ang nagabakal sina. Yes, actually po may ara dira no sa kilid bala sa ginasindihan naton sa kandila. May ara dira nga blue pa ang kandila. Ay, okay. So inaya sa mga previous years siguro Ah. po no ang aton nga kandila but ang pink amo na ang subong nga tuig. Kag sakto ina po no madamo sa mga kauturan naton actually no ang nagahambal no like for example kung bagyo ginasindihan nila ini perdon para nga ti mapalayo no sa mga epekto man sa bagyo or even mga simple prayers Wa nila gani po. exam pwede man. Pwede gid. Yes, pwede gid sila no makasindi sang ilang although wala Paul malaino nga may kapareho sini nga pagpati pero wala man may madula abi sa aton. Madamo og hambal no nga ti iniya kumbaga dong miracle kung makapang sindi ikaw no sang perdon magrant ang imong nga wish. Kag sa pista pa gid sa pista ni Nuestra Señora de la Candelaria sa February 2 gid ya. May ara sang palapak pag dira. Yes, Hindi kita yes. magsalam no kada oras gid na nadumduman naton ina sang una sang ara kita sa seminaryo kada oras may mga gina-assign lang ina nga mga seminarista kag amo nang nagapalapak dira no sa sagwa sang simbahan may makita kita dira ngati siguro may bukol guro sa dughan balayan na ginapapalapakan na nila Yes. ti para sa ila milagrosa gid no si Nuestra Señora de la Candelaria. Yes, kag madamo po no sa kaina ginawag man nato no sa isa pagika program po no gin-report pa naton ang aton nga mga novena masses no leading no sa aton nga February 2 nga kapestahan. So sarang man ini no ma-access ang aton nga mga kauturan sa Archdiocese of Haro Commission on Social Communications ang schedule sang aton nga novena masses. Pero ginahulat-hulat naton Paul ang pagpagwa sang aton man nga Archdiocese sang schedule sang misa on the day gin mismo no sa February 2 kiti dira sa Saint John Paul may ara kita nga misa do every hour and sa main altar naton may ara. So hulat-hulaton lang no sa aton nga mga tagpalamati ang schedule man sa nga misa naton on November 2 sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Okay. Yan madamo gid nga salamat. Report gikan sa Archdiocese of Haro para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Marian Grace Aranyata sa report sa sining update sa Perdon Candles Baligyaanay. Hindi ko ni malipatan ang Perdon Candles kay kung 14 years ago, 2026 na gali kita, no? 16 years ago, nag-join kita sa newscasting competition kag way ka tanaw si mama si papa sang newscasting. Sa ano pa lang to sa school level pa lang. Nakabulig man kay before sang competition nagsindi si mama sang kandila. Kag ti iloy nagdaog man kita. Actually, way manggani kita sang handom gito nga magdaog aton to yang handom na sang una sa pagkamatuon makita lang ta sa TV. Mula na yung kasimple nga ako nga handom sa una sang nag-join kita sa newscasting sang ABS-CBN. Kag ti natagaan kita sang tsansa, nagdaog kita asa sa ti. Muna ni subong ang aton nga karera no, alagad sa inyo. Hindi man subong sa TV, pero pareho naman kay ti subong social media. Pero may kita nagakita ay sa aton nga live. So muna no. Kabulig man ang pagpangamuyo kay Nuestra Señora de la Candelaria kag kadamo kita sa mga istorya nga mabatian no gina-share kung ano ka powerful ang prayer nila kay Nuestra Señora de la Candelaria. Kung makita ninyo ang imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria kung magpista, grabe na ng pila. Grabe ginadang pila sa sagwa ng pila. Kaya mo na powerful ang prayer no ang ilang debosyon kay Nuestra Señora de la Candelaria. Kaya mo na gani na mention ko man sa inyo kay sang una ang mga palapak bala kisa may mga sa ulo gani nagapapalapak pa may sa dughan bata nila nagamasakit kag amo na no happy kita nga mangin instrument man kita no. Kaya isang una kitang nagapalapak. May oras ina mo sa sulod sa isa ka oras muni nga mga seminarista ang ma-assign actually mga third year fourth year na mga seminaryan sa gina-assign kag ang college may oras ina alauna hasta alas 2 alas 3 alas 4 di ko matuon kada sa mga alas 11 hasta alas 12
Diretso ka na panyaga dayon sa diretso ka na dayon panyaga dira sa parokya no. Kag amo na lapit na lang ang piyesta, for sure ang mga seminarista subong sang St. Vincent sina masako kanina. Pero ang nami sina sa mga seminarista ay after sang mass, morning mass do high mass, tagaan man kami na sang tsansa nga makapulupamista. Basta na mag gabi. Pero importante man lang sina nga ang mga schedules nga makapalapak bala ano namon, makadtuan namon. Kag di happy gid kita, damo gid yang nagasimba dira kag kada tuig. Amo gid na yang look forward nga pista. Iban nga lugar, hindi man taga Iloilo nagapadulong diri sa bahin sang Haro para nga magsimba, magpangamuyo kay Nuestra Señora de la Candelaria. So bantayan ng pila ka mga updates sina kag kwaon taman sini ang preparation sang Iloilo City Police Office sa kapistahan sa Haro. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 28 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa iban pa naton nga balita, may pila ka mga nadakpan no nga nagtuyo tani mga wat. Ano gid niya maayo gid nga balita ina bangod kung nadumduman sa aton mga tagpalamati last dinagyang kadamo nga cellphone ang nagkaladula bangod na biktima sila sang pickpocket. Ning mga kawatan bala no nga pahapos lang kadamo gid sang nakawatan pero subong kung na observe sang aton mga tagpalamati way gawas ang na report no nga nagkaladulaan kay nadakpan sila sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Saho-saho gid nila ang gilinutok. Kay nga dugay-dugay tingala ka lang dula na cellphone mo. Dugay-dugay ang wallet mo wala na. Or pwede man ang wallet mo nahulog. ID bilin pero ang kwarta nakuha na. Radyo Pilipinas. Kabudlay ang taskman sa kapulisan naton nga na himo Manila, na manage nila kag as what I've mentioned kay ina linibo ka turista na nagpadulong diri sa syudad sa Iloilo. Kung naglagaw ka mo kagabi sa area sang downtown, masiling mo gid yang buhi gid ang syudad sang Iloilo. Kag sa mga naghambal nga mingaw ti amot kun diin kamo sang naghambal kamo nga mingaw. Pero para sa akon yan wala gid nadula ang kasadya sang Dinagyang Festival. Ugaling may mga nagtuluhaw lang ang mga issues alin sa banderitas hasta sa venues ti amuning dapat nga tutukan sang IFFI nga ang ano bala ang time gid ang diri gid ang problema sa oras bala nga naga-perform ang competing tribe diri sa Iloilo Freedom Grandstand kag ulihi didto sa Iloilo Sports Complex. Ang information nga nakuha naton natapos sa kasadyahan pasado alas 9 na natapos ang Kasadyahan Festival. 9 mga dira-dira kag sa bahin naman sang Dinagyang Ati Tribes Competition mga pasado alas 3. Mga dira-dira alas 3 no? Alas 2 hasta alas 3. So alas 3 ya last year nagapanyaga ng mga tributo siguro. Nagapulo pa huway na, nagahulat na lang siguro sa awarding pagkagabi. Pero minsarabla. Ang ginasuggest na itong tani, mas nami tani nga dululungan bala tapos kung pwede. Na paano bala mamidyosan sang IFFI nga kung tani dungan matapos. Diba? Anong pwede manghimo? Pwede ayhan? Pwede aton suggestion man lang ini pwede ayhan nga una nga apat. Hindi, ang kasadyahan sa kabanwahanan mo. Kasadyahan sa kabanwahanan, 8 sila. Utang tabi, 3. 3 una ma-perform dito sa Iloilo Sports Complex, 2 sa Wervana. At yung Wervana nga daan niya, non-bearing man, wala man da sang judges mo. Kag Iloilo Sports Complex, pwede yan 3, 2, 3. Ang transportation, pwede ay wala naman sila ang suggestion pag inaton, total may salsad sa Cali Real naman lang. Pwede man nga malakat sila or
paano ba lang nga dasig sila makakadto dayon kadto sa next nga judging area. So amo nang dapat nga lang tawon planuhan kung anong mga pwedeng nga himuon. Kay di pareho sina alauna alas 12 no ato natapos mga alas 12 gid man no mga tagpalanyaga sa Freedom. Pinsarabala alas 3 natapos di. Ga ano na to yan naka-tig-up na to yung mga taga Freedom yan kung diriya sa balan mo ano lain niya kung dungan tapos. Siyempre next naman nga activity, di ba? Pareho sa coverage team. Nululupod ka mo kaon, tingob ka mo. Hindi nga una lang ka mo may ano pa. May ari pa din nga talapuson no, sa Iloilo Sports Complex. So muna tani no, ang nakita gid naton nga dudira gid ang may gamay nga i-improve no. Pero kung mingaw or subo, oy gid kuya gapati nga mingaw ang dinagyang. Buhi gid yang dinagyang. Abi nyo ang isa pagid nga dapat nga tagaan pagid sang nga i-highlight man ang sadsad sa Calerial. Sa pagkamatuod, sadya man ang sadsad mo. Ang mga tribo bala, mga pituto ka competing tribes man ang nag-join eh. Kasi sa nakita gani naton si Congresswoman Jam Baronda kag si Vice Mayor Love Baronda upod man. Ang ano bala ang tawo bala makaupod sa tribo saot, di ba? Ang feeling bala. Ito gani ang tribo Lunok no. Ang tribo Lunok na nag-participate sa 1999 sa Iloilo City National High School. Nag-join man sila, mga warriors nila. Yung kita mo bala no, sa una nagilintra gali sila, siguro sila naga-reminisce man sila sa mga times na nag-join sila. So muna kasadya lang matagaan man sila sang opportunity nga magka-parada makasadsan sa syudad sang Iloilo. Muna aside sa mga competing tribes, ang mga previews nga mga mga previews bala nga mga warriors. Kabay pa nga damo pagid ang magupod. Kay kasadya kadamo sang tawo nga nagalantaw. Luto kinanglan gid tagaan mo sang espasyo para nga makawaswas sila da saot, mga props nila magamit. Although may mga props gagmay lang gid man. Sad-sad ang ila yang ang ilang nga ginintrahan, hindi yang Ati Tribes competition. Yan mo na tagaan pagid sang promotion or ma-highlight pagid kun tani ining sad-sad sa Calerial. Ang illumination may question damo igleya po na nagatanaw. Yang nagkampiyon ang Banaag Festival sa Anilaw. Samtang sa bahay naman sang kasadyahan sa Kabanwahanan Bao Grand Slam gid ang Tultugan Festival. Pero hindi man basta-basta ni ang ginlutos sang Tultugan, ang kahilwayan. Galing kati na respect nato ang nangin desisyon sa mga judges. Sa bahay naman sang Ati Tribes competition ang tribo sa Lugnon. Okay, so muna pila ka mga update sa bahin sang Dinagyang Festival. So subong matamat na kita pagpanghanda sa kapistahan sang Haro. Kag naman pulo pa huway gamay para sa mga kauturan ta nga tinangin dako ang ilang role sa mga ibandera natagaan sila sang time nga makapahuway sa Iloilo City Government kay wala sang trabaho. Natingin anunsyo man ni Mayor Raisa or nagpagawa man sang memoraan ng executive order si Mayor Raisa before sang highlights man sang Dinagyang Festival. 36 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko,
Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Kultural at pakinggan. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. A jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sumit-sit ay pang-mam-mam, ang sumipol ay pang-bum-ham, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi ganam. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi ganam. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Isa ng video ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Sumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda
ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. 45 minutos, magkaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Parayin ka muna nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Nakita naton ang post ni Teddy sang Rocksteady, isa sa mga banda nga nag-perform sa Dinagyang Festival dira sa Periasang ang sa intersection bala dira ginagin pa-star nila ang stage. Damo Black Yusco dira Delgado, no? Delgado Street, abaw. Nadula lang man ng banderitas, pero kung nakita niyong video niya, terrible ka damo. Damo, ganyan. Muna nga, ako na kapatigid ko yan na wala na dula ang kasadyas ng ginagawa. Damo sang mga nag-enjoy din. Bisan ng mga ang mga nagapadulong diri lipay gid sila kay mainit sila ginabiyaan ng mga opisyales, ambassadors, mainit ang pagbaton sa ila. Kag aside sa mainit nga pagbaton, ang manamit gid nga pagkaon sang syudad sang Iloilo ang ginabalik-balikan sang mga turista. Ang native chicken sang Tatoys ni Rawit, ang lapas batsoy. Hindi ka halin sa syudad nga wala ka kakaon sa lapas batsoy. Si ano ba lang?
Ilonggo man nga player bala, legend sa PBA si James Yap. Taga Negros si James Yap, taga Escalante. Pero nag-iswilay na siya diri sa Washong. Dili na siya nakilala. Nanti pila ang height ni James ang una, nag-dunk na sa palarong pambansa. Nakilala si James Yap, hindi nagkita taman. Damo gid siya sang nagadayaw sa syudad sa Iloilo. Although may mga masiling na balang negative comments nga dapat tagaan ni Talupangon sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Kung nga ginapakamalaot ka mo, may mga nagapakamalaot sa inyo, dapat lantaw nyo man. Ano ang mga pwede na mo ni mo? Nga nga ginapakamalaot ka mo. Nga aihan, may mga batiko sa amon, may mga nagasiling at muni dapat ang ginimo, wala namang ginimo. May assessment. Para mabalanta kung ano ka mo, positive ang pag-take nyo or hindi na ina sa inyo, no? Pero para sa aton niya, lipay gid kita yan na may kadamo gid sa activities. Sadya gid yang ginagyang festival. Manamit ka pagkaon, Ati Tribes Competition, kasadyahan sa kabanwahanan, way ka na sa may wala gid ya wasi. Wala usik. Kasadyahan sa kabanwahanan, sus, grabe nga mga performance. Gamay lang, ako maglantaw, gamay lang gid ang perdihan sa kailwayan sa tultugan. Kung ako maglantaw, gamay lang gid. Pero respetuhon ta ang naging desisyon sa judges na nagdaog ang tultugan. Pero ang alkalde nila, no, si Mayor Ansing Amboy, may ginambal na to kahapon nga kagabi nga mag-intra sila sa Ati Tribes Competition. Kay ang subong edisyon, kung di kita magsala, ang edisyon subong sa Ati Tribes Competition, pwede ka ka-represent bisan barangay, no? Ang Barrio Obrero, barangay kategory ila, barangay ang ilagi na represent, may ara man nga nag-represent sa ila eskwelahan. Pwede kita kabalo basin na ang guidelines, no? I-adjust or may mga inugang dira, no? Para nga ang mga taga-probinsya sa Iloilo maka-intraman sa Ati Tribes Competition. Ang ba matilaw ang sa bagay tiko tatlo namang daog. Siyempre kita naman siyang intrahan. Hindi mapahuway sila, hindi na sila mag-intra sa sadyahan sa kabanwahan. Ilang taon ta kung anong mga development sini. Pero we are happy, no, sa naging performance sa mga tribo sa Ati Tribes Competition at the same time sa kasadyahan sa kabanwahanan. Kag ang mga nag-join man sa dinagyang illumination kag sa sadsad sa Calle Real. Sa mga artista nga nagpadulong man diri sa syudad sa Iloilo, kalipay gid sa mga Ilonggo fans. Kalipay gid nila nga makita ang ilang mga idolo. Sila Darren Espanto, may kapamilya Caravan man, may Kapuso Mall Show man, kompleto. Kag balantayan naman, no, sa sunod nga tuig, kasi konsimiyar ta rin niya sa magambal, dako lang yun yung celebration, kasanyog lang yun yung sumaksay. 50 minutos magaligid sa takdang alas 2 sa hapon ng iban pagid ng mga balita patpato na to sa masunod edisyon sang programa Bantay Manwa. Kinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Mr. Vermor Aventura. Sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na batiya ang mga labing ulihin nga kasayura. Bulag, ublag, tugtog sa masunod naton nga pag-ulugdanay sa Bantay Banwa. Ito ang President